Noong unang panahon, may isang bundok na ang pangalan Taranaki. Mahiyain at tahimik, kontento ng mag-isa. Pero nang umibig siya sa marikit na si Pihanga, nagbago ang malamig na bundok at sumibol ang buhay sa kanyang mga pisngi. Masaya na sana ang dalawa nang biglang dumating ang matikas na si Tongariro at napaibig niya si Pihanga. Sa labis na galit, nagbuga ng usok at apoy si Taranaki na sinuklian naman ng nagbabagang bato ni Tongariro. Dumagundong ang buong paligid at yumanig ang lupa sa kanyang lakas. Sa huli, nagdesisyon ang babaeng bundok at pinili ang mas matikas na si Tongariro. Nabalot ng lumbay si Taranaki. Bumalik siya sa kagubatan at nabuhay mag-isa. Nabalot ng lamig ang kanyang tuktok, umagos ang luha sa kanyang mga pisngi. At mula noon, habang buhay na siyang nanahimik. Pero alam ng lahat na sa loob ng kanyang puso, may kinikimkim pa ring galit si Taranaki. Ganito ang karaniwang larawang ipinipinta ng ating isipan sa tuwing mababanggit ang bansang New Zealand. Pero bago ito naging lunti ang paraiso, bago napuno ng mga baka at tupa ang kanyang mga burol, ang buong New Zealand ay isang malawak na kagubatang tahanan ng mga katutubong Maori. Pero nang dumating ang mga dayuhan sa New Zealand, sinakop nila ang tahanan ng mga katutubong Maori at ginawa itong malawak na pastulan. So the whole of New Zealand was forest in the early days. And then when the Europeans come over, they cleared the forest to build houses with the timber. and raise cattle. Yeah, and raise cattle and farm the land, introduce pasture, and then develop the land from there. Sa bahaging ito ng New Zealand, pinutol ng mga dayuhan ng mga puno, sinira ang kagubatan. Walang halos itinira maliban sa isa. Ang bundok ng Taranaki. Tulad ng ating bulkang Mayon, ang Mount Taranaki sa New Zealand ang isa sa may pinaka-perpektong tuktok sa buong mundo. Sa taas na 2,500 meters, isa itong aktibong bulkan. Pero tulad ng kwento sa alamat, halos 200 taon nang nananahimik si Taranaki. So, magsisimula na yung trek natin. Ang sabi niya, siguro mga 9 hours kung non-stop na maglalakad. Sa kanila yon, pero siguro sa atin, na-expect ko na siguro mga 10. Sana hindi 12 hours, pero abutin daw tayo ng gabi hanggang dito sa taas. Let's go! Madali lang ang simula ng aming paglalakbay. Banayan lang ang daan at hindi gaanong matarik. Here's what we call pico. It can be eaten. Oh, really? For salad? For salad. The Māori used to eat a lot of that. The shape of it is called kuru, which means new beginnings or new life. Dahil dating tahanan ng mga Maori ang paanan ng Mount Taranaki, marami sa mga halaman at puno dito ay naging parte ng kanilang kultura. It tastes like pepper. Pepper, so just put a bit in, bite it. Yeah, and just take it away. Yeah.
Maanghang. So in the early days, the Māori used this for marinade, to marinate their meat. It's or very hot. spice their It's meat spicy. up. Yeah. So you can actually buy it as a herb Oh. as well. Parang pinakain ako ng sili nitong lalaking to ah. Makalipas ang ilang minuto, sumilip mula sa mga ulap ang mahiyaing si Taranaki. At tulad ng nabanggit sa alamat, malamig at punong-puno nga ng yelo ang kanyang tuktok. Kung nakikita ninyo yung nasa likod ko, yan yung tuktok ng Mount Taranaki. It's white dahil it's filled with ice. Hindi lang basta snow, it's ice talaga. Marami ng mountain climber ang nagtangkang akyatin ang nagyayelong tuktok ng Taranaki. Pero sa dulas nito, may ilan na ring nadisgrasya. Habang tumatagal, palamig din ng palamig ang klima. At habang lumalamig, nagbabago rin ang itsura ng mga puno at halaman. So kung mapapansin niyo, dito sa lugar na to, medyo maliliit na yung puno, mga ganito na lang sila kalalaki. Indikasyon yan na tumataas na tayo ng altitude. Kasi habang lumalamig yung klima, hindi kaya ng puno, ng mga malalaking puno na mag-grow ng malalaking roots. So, lumiliit yung mga puno as we go higher. And true enough, kung titingnan mo from where I am right now, nakikita mo na sumisilip na yung ice dun sa tuktok ng Mount Taranaki. Makalipas ang ilan pang oras ng pag-akyat, narating namin ang pusod ng gubat. Papasok na daw tayo dun sa tinatawag nilang Goblin Forest. Bakit kaya Goblin Forest? We'll find out. Okay, so the most dominant tree in the national park is kamahi, which is, I haven't spoke about it yet, but it's all of these trees here. So the kamahi is heavily browsed by possums, so it's quite under a lot of pressure down lower. Yeah. But up here you see all the branches grow all twisted with the weather, and then you've got the rain, the wet moisture from the weather and stuff creates this environment. Therefore, that's why we call it the Goblin Forest. Because it looks like a magical forest, That where goblins live. Yeah. It's sort of a eerie kind of feeling. yeah. Buhay na buhay sa kulay at sigla ang parteng ito ng Taranaki. Malayo sa larawan ng alamat ng isang malamig at malungkot na bulkan. Pero makalipas ang ilang minuto, nagpakita naman sa amin ang kabilang mukha ni Taranaki. So, kung mapapansin nyo, medyo iba na yung terrain dito. Medyo mas malalaki na yung mga bato. Actually, ito yung bakas nung eruption. Dito nag-flow yung lava. Many years ago. 300 years ago. Narating na namin ang pisngi ng bulkan. Madulas at matarik sa bahaging ito ng Taranaki. And it's an active area that keeps eroding with the weather. Oh, So okay. stuff keeps coming down. It's a lot more stable now, but we just ask that people have a 10-metre space. So, it's kind of loose? yeah, Okay.
Yeah. Alright. So we have to be 10 meters apart Yeah. just in case somebody slips. Yeah, or something comes down, it's not going to take all of us out. Ang Mount Taranaki ang isa sa pinakamataas na bundok sa parteng ito ng North Island sa New Zealand. Isang aktibong bulkan na huling sumabog noong 1854, halos 200 taon nang nananahimik, si Taranaki. Pero bakas pa rin sa kanyang pisngi ang mga batong ibinuga ng kanyang galit. Medyo madulas daw itong part na to, ang tawag nila boomerang slip. So, pwede kang madulas. Ang trick daw is not to stop. Dire-diretso lang sa lakad. Hindi kailangan magmadali, pero dire-diretso lang na lakad. Let's go. Yeah, so there's another representation. Ang aming dinadaanan ay dating lahar at lava na natuyo at tumigas sa pagdaan ng panahon. Kung babalikan ang alamat ng Taranaki, ito raw ang bakas ng pag-aaway noon ng dalawang bulkan para sa puso ng kanilang pinakamamahal. Today, Tongariro, he still vents steam Really? and has the odd volcanic eruption, and that's to mark his dominance over Taranaki still. And Taranaki remains The lonely mountain. Does he ever get angry, Taranaki, and erupt again? And Not at this stage, but maybe one day he will. Pagkatapos malaman ang kasaysayan ng bulkan, nagpatuloy pa kami sa aming paglalakbay. At sunod na tumambad sa amin ang bahagi ng Taranaki na sagana naman sa tubig at ulan. maganda dito sa trek na to, hindi mo kailangan magdala ng galon-galon ng tubig katulad dun sa mga ibang bundok kasi every now and then merong mga river at saka mga stream na pwede kang kumuha ng tubig. Sa paniwala ng mga katutubong Maori, ang bawat anyong tubig na umaagos sa pisngi ng bundok ay simbolo ng luha at hinagpis na dinanas ni Taranaki nang iwan siya ng kanyang iniirog. Good! Cold, ah? Itong lugar kasi na to medyo rainforest siya, so marami siyang nakukuhang moisture at saka ulan. Conducive for moss. Tingnan mo ang kapal ng moss na to. Maya-maya pa, nakarating kami sa isang malawak na talahiban. Sa unang tingin, tila madali lang ang lakaran na ito. Patag ang daan at walang anumang panganib. Hanggang sa nangyari ang di inaasahan. Shucks! Oh my gosh! Teka na, teka! Keep going, please. Wait, oh my gosh. Ano ba yun? Andito tayo sa Ahukawakawa Swamp. Obviously, pag tinitingnan mo siya ngayon, parang akala mo patag lang siya. Pero ang totoo, malalim ito. Well, i-demonstrate ko dapat with my tripod, with my monopod. Ganyan siya kalalim talaga. Nahulog na ako.
hanggang ganito siya kalalim. Actually, itong swamp na ito, lahat ng tubig dito sa paligid ng mga bundok na ito, pumupunta lahat dito. So magtataka ka, bakit hindi nagbabaha dito? Ang totoo, dahil meron siyang special kind of moss. Isang kind of moss called sphagnum moss. Tingnan mo itong moss na to. Itong klase ng moss na to, nakakapag-absorb siya ng 25 times ng water based dun sa kanyang weight. Sphagnum moss kung tawagin raw ito, isang espesyal na klase ng lumot na sumisipsip ng lahat ng tubig ng bundok. So itong klase ng moss na ito, matagal nang na-discover ng mga Maori na marami siyang iba't ibang uses, katulad para sa mga sugat or wounds. Dahil nakaka-absorb siya ng maraming tubig, nilalagay nila yon siya on top of their wounds para tumigil yung pagdurugo. Matapos mahulog sa isang bahagi ng swamp, mas naging maingat na kami sa aming paglalakad. May ilang lupa kasi na akala mo patag pero malakumunoy pala sa ilalim. Makalipas ang isang oras, nadaanan namin ang isang ilog. Ito na ang hudyat na nalagpasan na namin ang swamp. At paakyat na kaming muli sa pisngi ng bulkan. Akala ko tapos na ang aming kalbaryo, pero pagkatapos ng tubig, makapal na putik naman ang sumalubong sa amin. Medyo challenging dito sa part na to. Marami kasing moisture dito sa part na to at laging umuulan. So ayan, marami ring putik. Where? You just gotta commit to it and just walk straight through the gap. Shoot! Habang tumatagal, palamig na ng palamig ang simoy ng hangin. At dahil basa na ng putik at tubig ang aking mga paa, dumoble pa ang ginaw sa katawan. Totoo nga ang sabi sa alamat. Pagkatapos umiyak ng luha, nabalot ng lumbay at lamig ang tuktok ni Taranaki. Pagkatapos ng 8 oras na paglalakad, matarik na hagdan-hagdan naman ang sumalubong sa amin. Pero hindi ang tarik, kundi lamig ang kalaban mo sa bahaging ito. Sobrang lamig dito sa parte dito. Tapos ito talaga continuous yung blowing ng wind dito. In fact, hindi lang tayo nilalamig, pati yung mga puno, makikita mo continuous blowing dito. Kasi tingnan mo yung sila parang pag ganon. Tapos yung isang side nila kung saan exposed sa hangin, walang mga dahon. Dahil hindi ako sanay sa malamig na klima, naging mabagal ang aking pag-akyat. Ang problema, kapag masyado kaming mabagal, baka abutan kami ng dilim sa daan. Maya-maya, narating namin ang huling istasyon bago umakyat sa tuktok ng Taranaki. 9 na oras na paglalakad at dito na tayo sa Puwakay Hut kung saan makikita mo na yung summit ng Mount Taranaki. Pero kung makikita niyo sa aking likuran, merong malaking cloud or fog. So, hindi natin nakikita yung summit niya. Kailangan nating dumiretso pa a few meters papunta doon.
Pero we're not sure if the cloud is gonna clear up. Jeremy, what is the forecast? Is it going to clear up? The forecast is for some evening cloud, but Okay. it can still clear. Often it clears later in the afternoon and in the evening, Okay. revealing beautiful views of the mountain. All right. So what do you suggest we do? We I continue our trek. I think we just keep an eye on it, and if it looks like it's clearing, we quickly get up there and have a look. Ayon sa aming guide, sadyang napakailap at mahiyain ang bundok na ito. Madalas siyang nagtatago sa makapal na ulap at malamig na hamog. So it's 7:30 in the evening, pero may araw pa. By mga 8:10, ina-expect natin na magkakaroon na ng sunset. Right now, meron pa rin malawak na fog akong nakikita. So, we're just hoping na makita natin yung summit at mag-clear up itong fog na to. Kung hindi, no choice tayo. Kailangan natin bumaba kasi hindi tayo pwedeng magpagabi dito. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Hindi ko na maramdaman yung dulo ng daliri ko tsaka yung toes ko. I'm not sure kung ano yung temperature ngayon pero probably mga 2 degrees. Tapos basa pa yung sapatos ko kaya sobrang hirap pero kailangan nating continuous na maglakad para uminit yung katawan natin. Gaano man kalamig, nagpatuloy ang aming grupo sa paglalakad. Umaasa na mawawala ang hamog at ipapakita ni Taranaki ang kanyang tuktok. Pero Unfortunately, the cloud is blocking our view. I think we're better to get going. It's quite cold as you can feel right now. So Yeah. we'll get moving and get down and start warming up. So Taranaki doesn't want to show his face right now. He's a bit shy, Yeah. unfortunately. Okay. Bye. It's okay. Or else we're gonna freeze to death here. iilan pa lang ang nakaakyat sa pinakatuktok ng Taranaki. Lalo pat sagrado ito sa mga katutubo. The Māori, they think of the mountain as sacred, as their ancestor. They think of the top of the mountain as the head, and the head, even touching the Māori's head, is considered Taboo. Tapu. You don't do. So we can go to the top, but not the very, very top. Kaya pagkatapos ng halos 10 oras na paglalakad para makita ang tuktok ng Bulkang Taranaki, nagdesisyon ng grupo na bumaba na lang at itigil ang misyon. So mukhang delikado na kung magstay pa tayo dito. Kasi mga 10 minutes na lang, lulubog na yung araw. Ganun talaga minsan sa mountain climbing. Hindi nagpapakita yung tuktok ng bundok. Pero sabi nga nila, di ba, sa mountain climbing naman it's not reaching the summit. It's the journey towards the summit. So, salamat na rin sa Mount Taranaki. It was a good climb. Panibagong kalbaryo ang kinaharap ng grupo pababa ng bundok. Inabutan na kasi kami ng dilim sa daan at hamog na dala ng gabi. Mag-aalas 10 na ng gabi, naglalakad pa kami. Pero sabi nila malapit na tayo. Makauwi. Nandiyan na yung sundo natin. 12 hours of walk. Finally. Makakauwi na.
Madalas sa aking itanong kung bakit ako umaakyat ng bundok. Aaminin ko, sa simula, personal lang ang aking dahilan. Gusto kong malaman ang hangganan ng aking lakas at kakayahan. Pero sa pagdaan ng panahon, napagtanto kong higit pa sa bucket list o adventure ang halaga ng mga bundok na ito. Ang bawat bundok ay saksi sa mahabang kasaysayan ng mundo. Isang silip sa buhay ng ating mga ninuno. Preserve and share, you know, this beautiful region with other people. There's so much to offer in Taranaki, and so much culture here. It's nice to be able to share it with everyone. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa mga taga New Zealand na mapanatili ang bundok Taranaki. Dahil magbago man ang panahon, maging moderno at marangyaman ang kanilang bansa, hindi dapat burahin ang bakas ng kanilang mga ninuno. Ang buod ng kanilang pagkatao. Dahil ang bawat pag-akyat ay isang paglalakbay sa nakaraan. Isang pagbabalik sa ating kinagisnan at sa mga alamat ng ating pinagmulan. Mula sa New Zealand, ako po si Cara David at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.